Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito naman ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung paano lumalim sa Biblia o Covenant. At ang Bible verse natin ay Deuteronomy chapter 7 verse 9. Sinasabi naman na dito na ang Covenant ay in the Bible, a covenant is a sacred binding agreement between God and His people. A biblical covenant is more than a contract. It is a divine commitment that establishes a relationship between God and humanity. Covenants in the Bible typically include blessings for obedience and consequence for disobedience. At ang nalaman naman ng ating Bible verse na Deuteronomy chapter 7 verse 9 ay God is a God. He is faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. At para naman sa ating unang teaching ngayong araw, ay unang-una, the term covenant helps us to understand the whole Bible. Sa pamamagitan ng covenant ay maintindihan natin o maunawaan natin ng lubos ang buong Biblia. At hindi lamang iyon, ay magkakaroon pa tayo ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Ikalawa, ay God is a covenantal God who relates to His people through covenants. Ang Panginoon natin ay isang covenantal na Diyos kung saan ginagamit niya ang covenant upang magkaroon ng direktang komunikasyon o relasyon sa kanyang nasasakupan, at ang mga kanyang salita naman ay nakaka-relate sa mga tao. Katatlo ay God's covenant community has an obligation to be faithful to Him. Ang nasasakupan ng Diyos ay may isang misyon o obligasyon, at yun ay maging faithful sa Kanya at papurihan siya sa mula noon hanggang ngayon. At para naman sa ating application ngayong araw mga kapatid, ay unang-una, ask God for forgiveness for being covenant breaker. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon dahil nasisira natin ng ating relasyon o ugnayan sa Kanya dahil na lamang sa ating mga kasalanan o dahil tayo mga kasalanan at tao lamang. Ikalawa, I thank Jesus for being a covenant keeper. Na pat lamang napasalamat natin si Kristo na dahil sa Kanyang sakripisyo ay napapanatili natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. At dahil sa Kanya ay nakita na tayo ng Diyos bilang si Kristo o Kanyang mga anak. Dahil sa sakripisyo na Kanyang ginawa ay nagkaroon tayo ng kapayapaan o nagkaroon tayo ng salvation sa ating mga buhay. Dahil sa Kanyang sakripisyo, nalinis ang ating mga kasalanan mula sa Diyos. Kung kaya dapat namang natin siyang tanggapin at pasalamatan at papurihan. Dahil sa pagtanggap natin muli kay Kristo ay nagkakaroon tayo ng panibagong buhay at bagong katangian na siya ang ating sinisentro. Ikatatlo, I celebrate all the blessings we continue to receive through Jesus Christ. Pasalamatan natin at i-celebrate ang mga biyaya na ating natatanggap mula kay Kristo Jesus. Kahit na tayo yung mga makasalanang tao, ay patuloy tayo na binibigyan ng biyaya ng ating Panginoon. Palagi niya tayong pinapalakas at patuloy tayong nabubuhay hanggang ngayon. Kung kaya kahit sa simpleng pag-ising lamang natin sa araw ay napakalaking pasasalamat na ito dahil nagkaroon tayo ng panibagong araw upang papurihan siya. At mga kapatid, ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3. Maraming salamat sa panonood.